redox reactions in acidic solution. So, dito muna tayo sa reaction natin. Copper plus nitric acid is equal to copper ion plus nitrogen oxide. So, the first step, we need to identify what is being oxidized and what is being reduced, again by determining the oxidation number or the oxidation state. So, kapag na-determine mo na yung oxidation number, madedetermine mo na if it is oxidized or if it is reduced. So, first, let us assign the oxidation states to each atom of the reaction. So, for the copper, since tong copper natin dito is an element by itself, 0. For the nitric acid, since this is a neutral compound, so since this is neutral compound, 0 is equal to, ang hydrogen natin, since it is in group 1, positive 1 plus, okay, 1 plus, ang oxygen natin is usually negative 2. So, this is 3 times negative 2 plus nitrogen, at hindi natin alam. So, nitrogen. So, to make it 0, we need to add to make it 0, dapat yung nitrogen natin is positive 5. Ayan. Sa copper naman, so, this is ion, this is monoatomic ion. So, yung charge niya is the number of oxidation number. And dito naman sa nitrogen oxide, this is a neutral compound. Again, a neutral compound. So, 0 is equal to, alam naman natin na ang oxygen is usually negative 2. So, this is negative 2 plus nitrogen. So, to make it 0, our nitrogen should be positive 2. So, with that, madedetermine na natin kung saan dito yung oxidation and saan dito yung reduction. So, sa copper natin, from 0 to positive 2, so, nag-increase yung oxidation number niya. So, this is oxidation. And our nitrogen, nag-decrease ang oxidation number niya from positive 5 to positive 2. So, this is reduction. Okay? Break the reaction into two half reaction, oxidation and reduction. Ayan. So, ang oxidation natin is yung copper. And ang reduction natin is yung nitric acid. Okay, so how will we balance the atoms and how will we balance the charge here? Okay. Okay, unahin natin ang copper. Sa copper, to balance we need to balance the what do you call this? The oxidation number. So, yung copper natin kanina is from 0 to positive 2. So, we need to balance the oxidation number muna. So, this is from 0 to negative, from 0 to positive 2. So, para maging balance sila, magdadagdag tayo ngayon dito ng electrons. Kaya nagdagdag tayo dito ng 2e. Para kapag nagdagdag tayo ng electron, magiging positive 2 plus negative 2. Positive 2 plus negative 2. But this will be 0 is equal to positive 2
plus negative 2 is magiging 0 siya. So, since equal na sila, 0, 0, balance na yung oxidation number natin. And balance naman na yung copper natin. So, okay na yan. That is already okay. Hindi tayo pwedeng magdagdag dito ng negative 2 since kapag nagdagdag tayo dito ng negative 2, edi magiging negative 0 plus negative 2 is negative 2. Negative 2 is not equal to positive 2. Kaya dito tayo nag-add para maging 0 na lang sila parehas. Okay, let's proceed dito sa nitric acid naman natin. Dito sa nitric acid natin, okay, from, ano yung sabi natin kanina? From positive 5 to positive 2. Okay, from positive 5 to positive 2. So, we need to balance this oxidation number. So, from positive 5 to positive 2. So, anong gagawin natin? Mag-add tayo dito ng 3 electron or negative 3. So, magdadagdag tayo dito ng, so, ang mangyayari will be HNO3 plus, to make it positive 2 din, magdadagdag tayo dito ng 3 electron. Magdadagdag tayo ng 3 electron kasi magiging, kung magdadagdag tayo dito ng plus 3 electron plus negative 3, ba't nagbabago yung sign kasi? Ulitin natin. So, this is positive 5 naging positive 2. Diba? From positive 5 naging, saan na yun? From positive 5 naging positive 2. So, to make it equal, to make the oxidation number of this equal, mag-add tayo dito ng positive plus negative 3. So, plus negative 3. So, positive 5 plus negative 3 is equal to 2. Diba? Is equal to positive 2. So, equal na yun. Positive 2 is equal to positive 2. Kaya, nag-add tayo dito ng 3 electron. 3 electrons. So, this will become NO. Okay, next thing na gagawin natin is to balance the charge. Remember na magkaiba ang charge sa oxidation number. So, in this problem, we have dito sa reactant side natin, we have ang charge natin dito ay negative 3 kasi we have 3 electrons. On the product side, ang charge natin is 0. So, para mabalance natin yan, di ba sabi natin, if it is acidic solution, ang idadagdag natin ay hydrogen and water. Okay, so dito, magdadagdag tayo ngayon dito ng, to balance the charge, magdadagdag tayo ng plus plus 3H 3H positive. Ayan, 3H positive para maging
negative 3, 3 times yung negative doon. So, negative 3 plus 3 times positive doon is positive 3. So, negative 3 plus positive 3 is equal to 0. So, magiging equal na sila yung charge ng reactant natin and ng product natin. Next, we need to balance the water. So, here we have, we need to balance the hydrogen. Here we have 3 hydrogen plus 3 hydrogen plus 3 hydrogen plus 1 hydrogen here. So, mayroon tayong 4 hydrogen sa reactant side natin. And on the product side, wala tayong hydrogen. So, ang sabi natin, in balancing acidic solution, we need to add water, hydrogen and water lang. So, nagdagdag na tayo ng hydrogen. So, ang idadagdag na lang natin is water. So, this will be plus. So, to make it 4 hydrogen, we need to add 2 H2O. Ayan. So, balance na ba? Let's see. HNO3 plus 3E negative plus 3H nitrogen oxide. Okay, balance na siya. Balance na. Mayroon tayong 4 na H dito sa kabila. Meron dito tayong 4 na H dito sa product. Meron tayong isang N, 3 oxygen, and 3 oxygen. Okay, balance na. And then, next, step 4 is to equalize the electron transfer. Equalize meaning the number of electron dun sa the number of electron or the number of E dun sa oxidation natin must be equal to the number of E dun sa reduction natin. So, in this example, dito sa copper, we have 2 electron. Dito sa nitric acid, dito sa oxidation natin, we have 2 electron. Dito sa reduction natin, we have 3 electron. So, we need to think of a number na kapag minultiply natin dun dito, kapag minultiply natin dito, magiging same sila kapag nagmultiply din tayo ng number dito. So, dito mag-multiply tayo ng 3 to make it 6. So, 3 copper ion plus 3 times 2 is 6 electrons. So, dito naman mag-multiply tayo ng 2 to make it 6 din yung electron niya. So, 2 nitric acid. So, 2 times 3 is 6. 2 times 3 is 6. 2 times NO is 2NO. And then, 2 times 2, 4 water. And then, recombine the half reaction. So, i-add lang natin. I-combine lang natin. So, 3 copper plus 2 mole of nitric acid plus 6 hydrogen ion plus 6 electron is equal to 3 copper ion plus 2 nitrogen oxide plus 4 mole of water plus 6 electron. And then, simplify lang. So, 3 copper plus 2 nitric acid plus 6 hydrogen ion. And then, tong electron natin nawala na since kapag transpose natin itong 6 electron dito, kapag nilipat natin sa kabila, magiging 6 electron minus 6 electron. So, magkakancel lang din siya kaya nawala itong electron natin. Is equal to, will produce 3 copper plus 2 NO plus 4 H2O. So, that is how we balance acidic solution.